nakikinig sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region naka-full alert na matapos ang pagsabog sa MSU sa Marawi. 4 na italang patay, 45 sugatan sa insidente. PBOX nakapagtatala pa rin ng aftershocks ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Paghahanap sa nawawalang cyclone plane sa Isabela, pahirapan dahil sa sama ng panahon. Chinese maritime militia vessels na nakaistasyon sa Julian Felipe Reef lalo pang dumami ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. At PNP responders at Ombudsman Graftbusters napanatili ang winning streak sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations. Naka-full alert na buong puwersa ng Police Regional Police Bangsamoro Autonomous Region. Ito'y kasunod ng pagsabog ng bomba sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University kahapon ng umaga kung saan 4 ang naitalang namatay. Narito ang report ni Lea Ilagan. Nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Ito'y upang matukoy ang nasa likod ng pambobomba sa loob ng gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi, Lanao del Sur. Base sa inisyal na report ng ProBar, tuwing araw ng linggo ay ginagamit para sa Catholic Mass ang naturang gymnasium. Subalit kahapon ng umaga, pinasabugan ito ng hindi pa natutukoy na salarin. Sa naturang pagsabog, 4 ang sinasabing naitalang namatay at 45 naman ang nasugatan. More or less ito, more than 40 ang nandito ngayon sa ospital. Sa ngayon, under control na natin yung sitwasyon. Yung iba nakalabas na, yung mga daplis lang ang sugat. Nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman, konti lang yung sugat, nakauwi na rin yung iba. Yung ibang natitira ngayon dito, ito yung medyo may malalaang sugat. Sinabi pa ni Governor Adyong na inaantay nila ang magiging resulta ng investigasyon ng PNP at AFP kaugnay sa insidente. Sa isang pahayag, sinabi naman ni ProBar Director Police Brigadier General Alan Noblesa na isa sa anggulong tinitingnan nila ay ang paghihiganti ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Nagkaroon kasi aniya ng operasyon ng militar noong nakaraang araw sa Dato Hofer, Maguindanao kung saan 11 sa miyembro ng Dawla Maute ay namatay, kabilang ang kanilang sub-commander. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang pamunuan ng PNP sa pamilya ng mga nasawi at tiniyak ang pagsasagawa ng masusing investigasyon sa insidente upang mapanagot ang mga salarin. Nakiusap din ng PNP sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka o mga walang basehang impormasyon kaugnay sa insidente na hindi anila nakakatulong sa isinasagawa nilang pag-iimbestiga. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na tiyakin ang pagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan sa Marawi kasunod ng nangyaring bombing incident. Tiniyak ng Pangulo ang hustisya sa mga biktima ng pagsabog. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Mariing kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-atake na ayon sa Pangulo ay foreign terrorist sa Mindanao State University o MSU at Marawi communities kahapon ng umaga. Sa isang pahayag, iginiit ng Pangulo na ang extremist na gumagamit ng karahasan laban sa mga inosente ay itinuturing na kaaway ng lipunan. Nakiramay ang Pangulo sa mga biktima ng bombing incident. Ayon kay PBBM, nakikipag-ugnayan na ang national government sa Bangsamoro Autonomous Region
Region in Muslim Mindanao o BARM at mga kinaukulang lokal na pamahalaan. Nagpasalamat siya sa mabilis na pagresponde at suporta nito sa mga biktima. Inatasan ng Chief Executive ang PNP at Armed Forces of the Philippines na matiyak ang proteksyon at kaligtasan ng mga sibilyan na mga apektadong komunidad. Nag-deploy na rin anya dito ng dagdag na security personnel. Nanawagan rin ang Pangulo sa lahat na maging mahinahon at maging maingat na hindi na madagdagan pa ito ng mali, hindi na verify at hindi opisyal na impormasyon. Tiniyak ng Pangulo ang hustisya sa mga naging biktima ng pagsabog. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy ang ginagawang assessment ng mga otoridad sa pinsalang idinulot ng magnitude 7.4 na lindol sa Eastern Mindanao pasado alas 10 ng gabi nitong Sabado, December 2. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Surigao del Sur, 2 na ang naitalang namatay sa probinsya. Kinilala ang isa sa mga nasawi na si Kevin Paul Nombrado, 30 anyos na namatay matapos na mabagsakan ng gumuhong pader habang natutulog sa kanyang bahay sa Bislig City. Kanselado na ang klase ngayong araw sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa iba't ibang bahagi ng Caraga, partikular sa Surigao del Sur. Nakikipagtulungan na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lokal na pamahalaan doon para sa pagbibigay ng mga kinakailangang tulong sa mga apektadong residente. Nakapagtatala pa rin ang PHIVOLCS ng mga aftershock malakas na lindol sa Surigao del Sur. Pinaalalahanan naman ng mga apektadong residente na ipasuri ang mga bahay bago muling tirahan. Ang detalye sa report ni Ray Pelayo. Dangdang aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa karagatang sakop ng Hinatuan, Surigao del Sur pasado alas 10:30 ng gabi dito lamang December 2. Ayon sa PHIVOLCS, maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang mga aftershock. We would still be expecting aftershocks. Aftershocks would usually, meron pa tayong aftershocks na ma-register few days to few weeks after the main shock. So, pero habang tumatagal naman, lumiliit yung number at bumababa yung magnitude. Naitala ang intensity 7 sa City of Tandag habang naramdaman din ng mga karatig lugar ang mas mababang intensity. Agad na naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS pagkatapos ng malakas na pagyanig noong Sabado. Umabot sa 0.64 meters ang naitalang pagtaas ng alon sa Mawes Island sa Hinatuan. Umabot din ang tsunami sa lalawigan ng Bislig City at Port of Dapa, gayon din sa Mati, Davao del Sur. Ayon sa PHIVOLCS, nagmula ang lindol sa Philippine Trench na dati na ring nakapagtatala ng malalakas na lindol. May mga historical events na po rin tayo rito, and in fact in 1921 meron tayong magnitude 7.5 earthquake and it produced a tsunami. We also have magnitude 7.2, it's almost on the same area, magnitude 7.2 in 1929. Farther north, we have magnitude 7.6 in 1952. And in 1992, meron tayong magnitude 7.1. So lahat po ito nag-produce ng tsunami. Ayon sa PHIVOLCS, mas mabuting kumonsulta muna sa mga inhinyero kung naapektuhan ng lindol ang mga bahay sa mga apektadong lugar. If they can see na may crack doon sa bahay nila, huwag muna sila pumasok kasi kung hindi ito nasira during the main shock, baka masira ito kapag may malakas na aftershock. Malayo rin nila ang lindol sa Mindanao para maka-impluwensya sa West Valley Fault na sinasabing makapaglalabas din ng malakas na lindol. Ayon sa PHIVOLCS, malaking bagay ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan at publiko sa lindol. We cannot be 100% of course ready. That's impossible. But people now are more aware than say 20 or 30 years ago. Dahil din po sa, again, with our earthquake drills na ginagawa. Nilinaw naman ang PHIVOLCS na walang kaugnayan ng El Nino sa lindol. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Hindi pa rin matagpuan hanggang sa ngayon ang nawawalang eroplano sa Isabela.
Nagiging pahirapan ang paghahanap ng mga otoridad sa nawawalang aircraft dahil sa nararanasang sama ng panahon sa lalawigan. Nasa Isabela na rin ang isang volunteer organization mula Batangas upang tumulong sa paghahanap sa nawawalang eroplano. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, good morning. Natukoy na ba ang posibleng kinaroroonan nitong nawawalang eroplano? Chas, good morning. Nakapagsagawa ng aerial search ang grupo ng Incident Management Team o IMT sakay ang dalawang helicopter ng Tactical Operations Group o TOG kahapon sa mga lugar na posibleng kinaroroonan ng nawawalang eroplano pero bigo pa rin ang mga rescuers na makita ang hinahanap na aircraft dahil na rin sa maulap na panahon. Naka-standby ang AK-9 Mandog Sniper Volunteer Organization kung sakali mang mangailangan ng karagdagang puwersa ang Incident Management Team Isabela sa paghahanap sa nawawalang Piper Cherokee plane sa kabundukan ng Sierra Madre. Ayon kay retired Colonel Red Oliva Lim, leader ng grupo na mula pa sa Santo Tomas, Batangas, nakahanda ang 8 nilang tauhan kasama ang 4 na scent tracking dogs para sa pagsasagawa ng search and rescue operations. Nabatid na sa pakikipag-usap nila sa IMT, naipagbigay alam umano ni PDRRMO Head Constante Foronda na maaaring kakayanin ng rescue team sa probinsya ang paghahanap dahil nasundan umano ang flight path ng eroplano na iniulat na nawawala noong umaga ng November 30. Napag-alaman pa kay Lim na kanila na ring nasanay sa K9 SAR operations ang ilang miyembro ng rescue teams makaraan ang pagbagsak ng Cessna plane nitong umaga o unang bahagi ng taon sa kabundukan din ng Sierra Madre sa Isabela. Matatandaang kabilang ang naturang grupo na binubuo ng mga kabataan sa mga tumulong sa paghahanap sa naturang Cessna plane. Ayon sa pamunuan ng Incident Management Team, isa sa mga pangunahing nagpapabagal sa pagsasagawa ng search and rescue operations ay ang pabago-bagong lagay ng panahon sa hindi pa ring matagpo ang cyclone plane sa probinsya ng Isabela. Pinaliwanag ni Joshua Hapinat, ang tagapagsalita ng Incident Management Team, na hindi basta-basta ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa mga bulubunduking lugar sa lalawigan, lalo na kung hindi maganda ang lagay ng panahon. Gayunman, iginiit ni Foronda na hindi pa rin sila titigil sa paghahanap hanggat hindi natatagpuan ang naturang eroplano. Pang-5 araw na nga ngayon sa paghahanap sa nawawalang eroplano mula pa noong November 30, araw ng Huwebes. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Cass. Grace, matanong ko lang, ito bang mga rescuers na nandyan na naghahanap ngayon para dyan sa Cessna plane, ay mga familiar ba sila dyan sa lugar sa Sierra Madre? Yes, Cass, familiar sila dahil nga lalo na itong mga tutulong, kabilang na dito yung 44 na Philippine National Police mula sa Isabela, maging yung Philippine Army na nakabase dito sa Isabela Province, at yung mga dumagat o yung mga katutubo din na nakatira dito sa lugar na posibleng binagsakan nitong eroplano. Para nga mapadali itong paghahanap ay tulong-tulong yung LGU at ng mga volunteers, mga civilians sa paghahanap nitong eroplanong nawawala noon pang November 30. Cass? Maraming salamat, Grace Flores, live mula sa Baguio City. Nakaalarma na ang pagdami ng Chinese Maritime Militia vessel sa paligid ng Julian Felipe Reef ayon sa pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea. Sa ibinahaging video ng NTF-WPS, makikitang kumpul-kumpul ang mga Chinese Maritime Militia sa Julian Felipe Reef nitong Sabado lamang, na kung saan nakuha ang larawan at video. Noong November 13, nasa 111 ang na-monitor na CMMV sa lugar, pero sa huling monitoring ng AFP, umakyat pa ang bilang nito sa 125.
Agad inatasan ng PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na i-deploy ang 2 barko ng PCG na BRP Sindangan at BRP Cabra para magsagawa ng pagpapatrolya sa lugar. Nakauwi na sa bansa nitong Sabado ng madaling araw ang 14 na Pinoy seafarer ng K-MAX Ruler, ang barko na tinamaan ng missile ng Russia habang nakadaong sa Black Sea sa Ukraine nitong nakaraang buwan, kung saan isa ang nasawi at 4 ang sugatan. Kasama sa umuwi ang kapitan ng barko na nagtamo rin ng sugat sa insidente. Nauna nang umuwi ang 3 Filipino crew ng K-MAX Ruler noong 1 linggo. Sa kabuuan, 25 ang Filipinong crew ng K-MAX Ruler. Binigyan naman sila ng tig 10,000 pisong inisyal na tulong ng Overseas Workers Welfare Administration. Sinagot naman ng kanilang manning agency ang gastos sa kanilang pag-uwi sa bansa. Sentro ng climate talks ng United Nations sa Dubai, UAE ang pag-aalis ng fossil fuels sa energy system ng mundo. Samantala sa Pilipinas, pasado na sa House of Representatives ang panukalang batas na tutugon sa climate change. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Nangako ang mga bansa at oil companies sa United Nations Climate Talks sa Dubai, UAE na gagawa ng malaking hakbang upang tugunan ang global warming sa pamamagitan ito ng malaki at bagong energy pledge. Nasa 100 bansa ang nangakong triplihin ang paggamit ng renewable energy sa 2030. Anila makatutulong itong alisin ang fossil fuels sa energy system ng mundo. Mayroon namang 50 oil at gas companies ang nangakong titigil sa pagdadagdag ng planet warming gases sa 2015. Samantala, aprobado na ng House of Representatives ng Pilipinas sa third at final reading ang House Bill No. 9084 o ang Climate Change Resilience Act. Sa pamamagitan ito ng botong 238-0. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng isang Climate Change Resiliency at Adaptability Program na lilikha at magpapatupad ng mga solusyon upang i-adapt at i-mitigate ang matinding epekto ng climate change. Magkakaroon din ng isang multi-sectoral approach upang labanan ang epekto ng climate change at balangkasin ang responsibilidad ng mga ahensya ng pamahalaan kaugnay nito. Bukod dito, magkakaroon din ng isang Climate Change Resiliency and Adaptability Summit kada 2 linggo ng Setyembre taon-taon. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang nasa 118 mga bansa na dumalo sa isinagawang COP28 Summit sa Dubai sa pagtriple ng renewable energy capacity ng mga ito bago mag-2030. Layo nitong mabawasan pa ang greenhouse gas emissions mula sa energy sector na pinagmula ng lalo pang pag-init ng temperatura ng mundo na nagdudulot ng climate change. Alamin natin ang detalye sa balita ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Jeff, good morning. Ano bang mga bansa ang nangunguna sa pagsuporta sa Clean Energy Pledge at meron din ba mga bansa na hindi sumusuporta dyan? Yes, good morning Kuya. Good morning Kat. Kabilang sa backer countries ang Canada, Brazil, Nigeria, Australia, Japan, Chile, Barbados, European Union at United Arab Emirates. Bagamat ang China at India ay nagpahiwatig na ng pagsuporta sa triple renewable energy resources capacity sa 2030, gayunman hindi sinuportahan ang pangkalahatang target. Nais ng EU at UAE na maisama ang binitiwang pangako ng mga bansa sa panghuling desisyon sa United Nations Climate Change Summit upang ito'y tuluyan ng maging global goal. Nangangailangan rin ito ng pagkasunduan ng halos 200 countries. Ipinakita kamakailan ang pangangailangan para mabilis na transition palayo sa fossil fuel at gas patungo sa renewable sources o maharap tayo sa tumataas na pagtaas ng temperatura ng mundo.
Dagdag pa nito, Kat, iginiit ng climate vulnerable countries na dapat ipares sa isang kasunduan sa mga bansa sa COP28 upang tuluyan ang ihinto ang paggamit ng mundo sa fossil fuels. Balik sa iyo, Kat. Jeffrey, dyan ba sa Canada, kasi alam natin na isa yan sa mga oil-producing countries, meron ba mga lugar dyan sa Canada na hindi sang-ayon dito sa 2030 goal ng COP28? Sa ngayon, Kat, ang Alberta ay hindi pa rin sumasang-ayon sa kanilang target na 2030. Sa halip ay kinukonsidera dito pag-usapan hanggang 2050 ang effectivity ng climate change policy. Kat? Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Tumaas ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 noong nakaraang linggo sa Malaysia. Libu-libong bagong kaso ng nakakahawang sakit ang naitala sa bansa. Narito ang report ni Kate Lloren. Tumaas ng 57.3% ang bilang ng bagong kaso ng COVID-19 noong nagdaang linggo. Umabot sa 3,626 cases mula sa 2,305 na naitala noong nakaraang linggo, ayon kay Dr. Radzi Abu Hassan, ang Director General ng Kalusugan. Sa kanyang pagsusuri para sa linggo na nagtapos noong November 25, sinabi ni Radzi na 48% ng mga kaso ay sa mga individual na may edad na 20 hanggang 40 at 98% ay may mild na sintomas lamang. Kasalukuyang may 8 aktibong clusters na may 121 cases. Tumaas din ng 2.9% ang bilang ng hospital admissions kada 100,000 populasyon. Sa pangkalahatan, tumaas ng 0.9% ang bed occupancy para sa non-critical cases, habang umakyat ng 0.4% ang paggamit ng intensive care unit o ICU beds. Sa ngayon, mahigit 45 bansa na ang nag-ulat ng BA.2.86 variant, itinuturing na variant of interest. Ang 2 kaso ay walang nakuhang travel history sa labas ng bansa sa loob ng 14 na araw bago lumitaw ang sintomas at sila ay tinuringang outpatient cases. Hindi rin daw ito nagdudulot ng mas matinding sintomas ayon kay Dr. Radzi. Dagdag pa niya, kontrolado pa ng healthcare system ang sitwasyon. Subalit pinapayuhan ang mga healthcare workers na maging mapagbantay, lalo na sa mga pasyenteng may respiratory symptoms. Kate Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napanatili ng PNP responders at Ombudsman Graf Busters ang kanilang winning streak sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon. Nalasap naman ng rookie team na Comlec Vanguards ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Naitala ng PNP responders ang kanilang ikatlong sunod na panalo. Maray sa Senate Defenders ang kanilang ikatlong sunod na pagtalo. Ito ay bagamat dinumina ng Senado ang unang 3 quarters, nagawang makahabol ng PNP dahil sa kanilang never say die attitude sa game. Malaking tulong ang 3 points ni Richard Villanueva sa last 4.5 minutes ng ballgame na bumuhay sa tila naghihingalo ng responders para itabla ang score sa 66 points. Villanueva to tie the game. Got it! Ang kanyang steal, 2 minutes 41 seconds left. Turnover na naman after the timeout para sa Senado. Plus na-convert pa ito ni Villanueva sa isa pang 3 points mula sa assist ni Serrano para umalagwa na sa 6 points ang kanilang abante. Serrano, ligot pa ang bola, Villanueva. Got it! Sinika pang humabol ng defenders subalit kinapos na sila ng oras hanggang sa tumunog ang buzzer sa score na 78-74.
Best player of the game si Richard Villanueva na may 17 points at isang steal. Nagambag naman si Anton Tolentino ng 12 points. Mistulang nasayang naman ang 23 points ni Larry Gasparillo, 14 points ni Harry Petilos at tig 10 points ni GK Sevilla at Clark Torrente. Dahil sa panalo, umakyat ang PNP sa 3-1 win-loss record habang nalaglag ang Senate sa 1-3 panalo-talo. Actually, ano lang talaga, practice kasi nakita ko na ang Senate is one of the best defender dito sa UNTB Cup Season 10. So, yun talaga rin ang inano namin na makarecover kami dito sa hard-fought game. Kaya kailangan namin mag-step up. So, yung practice namin, intensely sa mga sa conditioning, tapos yung trap defense sila, yung press break namin. Hindi ko rin masabi kung anong naging problema namin. Kasi maganda umpisa, di ba? Kami yung lumamang na biggest lead kami. Sila, habol lang, habol, dikit. Mag-run sila, nabe-break namin. Unfortunately, pagdating ng last 3 minutes, yung run nila, medyo hindi namin na-sustain yung na-break yung run. Last seconds ng game na lang namin na kaya lang, kapos na kami. Dalawa na kalaban namin, yung PNP, tsaka yung time. Nangunguna na ngayon sa Group A ang Ombudsman Grabbusters na hanggang ngayon ay hindi pa nakakatikim ng pagkatalo sa kanilang huling 4 na laban. Pinalasap ng Ombudsman ng unang pagkatalo ang JSIS Furies sa kanilang mainit na bakbakan na nagtapos sa score na 71-54. Ito na ngayon ang pinakamagandang record ng Grabbusters simula nang sila ay sumali sa liga noong Season 4. Nanguna sa opensa ng Ombudsman sina Emmanuel Baltazar na kumamada ng 14 points, 10 rebounds at 3 assists. At si Samuel Ignacio na may 15 points, 9 rebounds at 3 steals. Primarily, syempre, yung defense namin, nag-workout yun, At sabi ko nga sa kanila, good defense will result to a better offense. At saka nakita ko yung puso Nakita ko yung puso ng mga players. Actually, we have only 9 players, Si Attorney medyo nag-aalanganin pa nga kanina. At si Franco may konting problema sa legs. But anyway, credit ito sa mga players ko. And yun nga, syempre luckily, talaga nag-step up silang lahat, We were a bit slow at the start of the game, especially on the offensive boards dahil yung Ombudsman had a lot of offensive rebounds. So for us, we just need to learn from that. Kailangan box out and try to outwork yung Ombudsman team because they're a very strong offensive rebounding team. Yung effort, their effort was there, yung sa amin wasn't there. So we need to put more effort in our next game. Samantala, pinakain naman ng Department of Agriculture Food Masters ng ikatlong sunod na pagkatalo ang Comelec Vanguard sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 95-82. Dahil sa panalo, umakyat ang Food Masters sa 3-1 panalo-talo habang ang Comelec ay 1-3 win-loss record. Crucial ang nalalabing huling 2 laban ng Comelec laban sa DNR Warriors sa December 14 at Senate Defenders sa December 20. Ang DA naman ay haharapin ng PNP sa December 10 at DNR sa December 17. Best player of the game sina Julius Kasaysayan na tumikada ng 23 points, 4 rebounds at 2 assist. At si Elian de Guzman na humakot ng 25 points, 12 boards, 2 dimes at 3 steals. Well, aside from scouting, yung video na pinapanood namin ng coaches namin, piniprepare namin yung players sa practice kung paano kami didepensa. Kasi may mga players dito na talagang pag pinagbigyan mo, talagang bibigay ng mga more than 20 points. So kailangan lang na malimit yung
mga players na yon. At naging consistent lang kami sa mga game plan namin. Nagkaroon ng diferensya lang sa execution and we were surprised na ganun yung resulta during the first half and nag-adjust kami. However, the opposing team has also prepared. So yung mga plays namin, may mga counter din sila and they executed better than us. Medyo hirap din kami sa rotation ng players considering na there is a big height difference between our players. So limitado yung kaya kong ipasok ng mga players. So talagang breaks of the game din. Kaya siguro better luck next time and mas pagbubutihan pa namin sa aming mga ensayo. Magbabalik ang triple header games ng UNTV Cup sa Paco Arena, Maynila sa December 7, araw ng Huwebes. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Mark, chapter 11, verse 24 na nagsasabi, Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtian. Good morning, Kuya! Happy viewing po sa lahat na nakatuling sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood niyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. At para sa mga kabayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update muna po tayo para sa mga kasambahay nating motorista. Magpapatupad po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, magkakaroon ng 30 to 60 centavos na rollback ang presyo ng kada litro ng diesel. Pero ang presyo naman ng gasolina ay inaasahang tataas ng 10 hanggang 30 sentimos. Habang ang presyo ng kerosene naman ay posibleng madagdagan ng hanggang 20 sentimos kada litro. Rollback sa diesel. Pero Kami lang Oo. Pero buti na lang maliit lang. Maliit nga lang. Hindi pa naman siguro mararamdaman to ng ibang mga ano natin, mga may-ari ng mga sasakyan, mga private vehicles, kahit na public din siguro, no. Sana huwag na rin tumakas sa mga sunod na na weeks kasi syempre alam na natin maraming bilihin ngayon, maraming gastos dahil papasok na ang holiday season. Pero ang inaabangan natin dito entertainment month kasi kaya ipon-ipon muna, no, tsaka yung mga kung hindi naman natin kailangan din lumabas, huwag na muna. Pero last month ba yun, last week, parang yung nag-traffic sa Baguio, di ba? Nakikita mo ang dami pa rin talagang bumabiyahe. Di ba? Grabe yung traffic nakita ko yung mga posts last about long week. Siguro yun nga yung nakita kong mga videos na parang, kasi nga for the past few weeks, ang daming rollbacks na nangyari. Hindi lang sa diesel. Ngayon kasi diesel lang. Pero last week talaga, lahat ng mga variants nag-rollback. So talagang gala-gala yung mga tao. Kita mo naman talaga napakaraming bumabiyahe. At saka, mapapansin mo pa rin kapag ikaw bumiyahe ka nga, talagang kahit sa hindi rush hour na oras, ganun talaga. Traffic pa rin. Kasi siguro, yun ang problema. Nagmumura yung presyo ng gasolina. Kaso, kakainin mo naman sa traffic din. Ganun din. Sayang lang. Pero kahit na yung maliit na yun. Sa Baguio na yun, nakita ko, sabi nga ng mga nasa comment section, hindi na daw sila magbabalik ng Baguio kasi traffic talaga. Sobra. Huwag kayo mag-alala, bibili tayo ng helicopter. Makabili ng helicopter. Parang mas mahal yung gasolina. Mas mahal yun Pero sa mga next na month, sana mas marami pang rollback. Yung mga pressure rin ng bilhin. Or stay lang siguro. Hindi ganun kataas din. Pero ito naman, good news naman para sa mga Pasayenyo. May libreng sakay po para sa mga residente ng Pasay City. Simula po ngayong araw, December 4. Maaari po ninyo itong ma-avail kung ang inyong destinasyon ay sa mga sumusunod: Pasay City Hall,
Mall of Asia, Arellano University, Malibay at GSIS. Narito naman po ang steps para sa makapag-book po kayo ng inyong free ride. Step 1, i-download ang My Toyota Shuttle PH. I-input ang code na TMP35CSR Pasay bilang company name at gumawa ng sariling account. Step 2 naman po, piliin ang inyong pick-up point. At step 3, piliin ang drop-off location. Step 4, itap po ang request button at step 5, maghintay habang kayo ay hinahanapan pa ng sasakyan. Step 6, once booking matched, i-click lamang po ang accept. Step 7, i-check muna ang details at swipe right para makuha ang boarding code. At step 8 po, i-present ang inyong boarding code and rate your ride once completed. Very simple lang mga kasangbahay na pasayin nyo, kaya i-avail nyo na po ang free ride na ito. Ang libreng sakay na ito ay bahagi po ng programang Pasayahin 2023 at 160th araw ng Pasay. Yan para sa mga taga-Pasay po, no, sa mga nabanggit na mga destinasyon sa Mall of Asia, medyo nakakalita kasi sa paggaling akong QC, nadadaanan ko yan. Kaya sa mga Pasayenyo na gusto po ng free ride, no, para siyang TNVS na magbubook ka rin, tapos ilalagay mo yung pick-up point mo tsaka destination. Kaya i-download lang natin yung mga dapat i-download na My Toyota Shuttle PH. Saka i-follow natin yung mga steps. Pero ngayon lang to, no? Wala namang Starting na, pero hindi nabanggit kung hanggang kailan. Pero sana hanggang end of the month. Free ride na to. Iniisip ko, no, kung yung shuttle na to, ilan kaya ang kaso dito? Siguro madami din, no? Pero dun around sa MOA, di ba maraming mga shuttles na... Marami. Yung mismong SM, di ba may shuttle sila? Oo, meron. Ayun, maraming shuttles talaga around MOA talaga. Pero yun, free din. Walang po free. Yung mga Pero ito ang galing kasi parang di magbubuk pa din yung experience na pick up tapos free lang. parang magsasabay-sabay kaya kayo kasi shuttle service siya. Yun ang maganda. So parang siguro parang titipunin kayo sa isang app. Pero kailangan i-download muna natin yung Yung My Toyota. Parang nagiging carpool sila. Akala ko parang carpool pero parang shuttle siya. Shuttle. Pagsasama-samahin lang kayo. Pag same yung kumbaga yung destination. Usually yung ganyan yung parang mga shuttle bus nga, no? Yung para at least Marami din masasakay. yan. Kung kotse yan, feeling ko. Parang konti lang. yung masasakay. Saka magiging traffic. Pero ang maganda dito, tipid sa oras. Kasi unlike, for example, yung isang shuttle, lilibot siya sa buong area. Mag-google ka ng time bago ka makarating. Pero kung ito, isang destination na lang kayo, lahat ng pupunta sa ganito, sabay-sabay na diretso na tayo doon, mas mabilis, di ba? Point At to least point. yung point to point siya. Galing. Pero ito naman po, no, mga kasangbahay sa atin po sa Quezon City. In-announce na po ng lokal na pamahalaan ang social pension payout schedule para po sa mga indigent senior citizens na taga District 4. Ito po ay isasagawa sa December 5. Bukas po yan, araw ng Martes. Sa mga taga-barangay, South Triangle, laging handa, Paligsahan, Rojas, Obrero, Sacred Heart at Barangay Kamuning, magtungo po kayo sa Quezon City High School mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Same venue din po from 12 noon to 3 p.m. naman ang schedule para sa mga taga-barangay San Martin de Porres, Valencia, Horseshoe, Kaunlaran, BL Crame, Pinagkaisahan at Immaculate Conception. 10 a.m. to 3 p.m. naman po sa Walter Mark E. Rodriguez ang schedule ng payout para po sa mga taga-barangay Tatalon, Damayang Lagi, Kalusugan, Mariana, Cristong Hari, Santol, Doña Imelda, Santo Niño, Don Manuel, Doña Aurora at San Isidro Galas. Sa UP Village Court naman po, 8 a.m. to 12 noon, pwede pong magtungo ang mga taga-barangay San Vicente, UP Campus, TV East, TV West, Old Capitol Site at UP Village. At same venue din naman po, pero 1 p.m. to 3 p.m. naman po ang schedule ng mga taga-barangay Malaya, Sikatuna Village, Piniahan at Botokan. Para po makita nyo mga kasangbahay ang kumpleto pong listahan ng mga beneficiaries at ang mga requirements sa pagkuha po ng social pension, i-check nyo lamang po ang official Facebook page na @QCGov.
Yan. So, napakadami ng mga lugar natin na marami tayong beneficiaries dyan for sure. Pero ang i-take note lang natin yung venue din, tsaka yung oras. Kasi parang sa mga nakita natin, parang almost 3 hours lang. So, kung marami yung pupunta dyan, baka po yung iba, malate, take note na lang po natin kung anong oras po tayo, tsaka po yung venue. Paghandaan din po natin pati yung mga requirements na. Check nyo na lang po yung details. Okay. Mahirap din kasi mga senior citizen yung pupunta. Siyempre, alam naman pipila sila mahaba doon. Mas maganda na, or kung meron nga silang mga, ano ba tawag din, yung tatanggap para sa kanila. Alam ko may mga ibang requirements para doon. So maganda. Representative. Authorization letter. Authorization letters. Maganda maghanda tayo ng mga requirements bago pa tayo pumunta. Kasi sayang naman yung punta natin kung hindi naman tayo makakakuha ng ating pension. Tsaka baka mamaya maraming kulang pala na dala, tapos babalikan pa, mahihirapan yung ating mga senior citizen. O kaya yung mga apo-apo, ganyan, yung mga kasama sa bahay, assist na lang natin ang ating mga lolo't lola, di ba? Malawak eh. Pero nung binapakinggan ko lahat ng mga barangay ba yung binanggit, may mga kulang pa na barangay na hindi ako narinig na around QC. Di ba QC to? QC. Sinintay ko yung mga ibang barangay na familiar ko, parang wala pa ako narinig tulad dito sa Tandang Sora, ganon. So baka may full list pa to na iririnig. Tsaka baka by batch. Baka meron pang ibang schedule na i-announce later on. Abangan po natin yung mga kasangbahay. Ayan, from Quezon City, lipat naman po tayo sa Makati. Hinihikayat po ng pamahalaang lungsod ang mga Makatizens na mag-donate ng dugo dahil magsasagawa po ang Community and Patient Relations Unit ng Makati Action Center ng mass blood donation sa December 6 to 7, 2023, araw po yan ng Miyerkules at Huwebes. Isasagawa po ito sa ground floor ng Makati City Hall, Building 2, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kaya sa mga Makatizens na in good health and at least 50 kilos ang timbang, kabilang po kayo sa pwedeng mag-qualify as blood donors. Para sa iba pang impormasyon, i-check lamang po ang official Facebook page na @MyMakatiVerified. Ayan, good opportunity yan sa ating mga kasangbahay na makagawa tayo na mabuti at makatulong po tayo sa ating mga kapwa-tao, lalo na sa mga nangangailangan ng dugo. At hindi lang kasi yung ibang tao yung magbe-benefit kapag nag-donate, ikaw din sa sarili mo. Marami siyang good health benefits pag nag-donate tayo ng dugo. Kaya paghandaan lang din natin kasi sayang naman kapag hindi. Di ba may iba na kinukuhaan ng dugo, nakuha na tapos din ma-check din na parang ay hindi pala pwede din yung blood mo na i-donate din, hindi siya magagamit. So parang sayang lang din. Kaya maganda rin kung kaya natin mag-healthy living, no? Mga kasangbahay, tapos paghandaan natin, magkaroon tayo ng proper sleep, tapos yung, syempre, lifestyle natin, ayusin din natin bago tayo makapag-donate. Para during sa mismong donation drive na yan, handa tayo din. Wala tayong masyadong mararamdaman sa sarili. May alala ko nga 2 months ago, nag-try din ako mag-donate ng dugo. Tapos doon ko lang nalaman na hindi pala pwede yung kahit yung pamahid na gamot, yung mga topical. Kasi naglalagay ako ng topical na treatment para sa pimples. Bawal din daw pala yun. Akala ko kasi yung mga oral medication lang na for pimples, acne, ganyan, yung hindi pwede. Pero nung pagpunta ko doon ko lang nalaman na kahit pala yung pinapahid, bawal. Kaya ang mangyayari nito, after a month, bago ako pwedeng mag-donate ng dugo. Kapag hindi na ako nagpapahid ng topical na mga medication. Marami naman screening talaga na pagdadaanan bago ka taga-extract para malaman kung viable ba yung dugo ng mga kuha sa'yo. Tsaka may misconception nga diba na iba na kapag may piercings and tattoos, hindi pwede mag-donate ng dugo. Meron naman palang safe na windows after 6 months yata after kung kailan ka nagpa-pierce. So kahit sino pwede kasi nga, di ba? Itong pag-donate ng dugo, hindi naman wala naman itong monetary na kailangan mo ibigay. Kung kahit wala kang pera, makakatulong ka sa kapwa mo. Kapag-manufacture kasi talaga. Mga kasambahay, job alert naman po para sa mga Navoteño. Nangangailangan po ang lokal na pamahalaan ng Navotas ng 2 driver. Para sa mga interesadong aplikante, narito po ang requirements. Una ay letter of application na naka-address kay Mr. Ryan S. Icasas, City Human Resource Development Officer. Pakilagay lamang po dito ang driver position na inyong ina-applyan. Second ay accomplished personal data sheet or PDS CSC form number 212 revised 2017. Ang downloadable form ay pwedeng ma-access sa tinyurl.com/y45PEMB.
Pangatlo po ay ang copy of CSC Certificate of Eligibility or valid PRC license ID if applicable. Pangapat po ang copy ng inyong driver's license. Ipasa lamang po ang requirements sa City Human Resource Development Office sa first floor ng ating City Hall o mag-email sa chrdo@navotas.gov.ph. Para sa iba pang impormasyon, tumawag sa CHRDO sa 8281-8531 Local 106 o kaya i-check ang official Facebook account na @Navoteño Ako. Ang deadline po ng pagpapasa ng application ay sa December 8, 2023, araw ng Biyernes. Dalawang driver ang kailangan. Apply naman tayo. Dati nung bata ako, ganun maging yung driver? pangarap ko. Maging driver. Dream job mo, dream job. Mahilig ka mag-drive? Oo, nung bata ako talaga dati. Alam niyo yung mga, anong tawag doon, yung panahian ng mga lola. Ginagawa mo sa sasakyan. Oo. Pinagdadrive mo. Tapos yung bote ng pulbo, yun yung cambio ko. Iitib mo. Pangarap ko yun ngayon. Kaya pala lagi niya tayong pinagdadrive. Kaso wala naman akong tip, wala man. Walang tip. Sinasabihan ka naman namin na very good. Ayun na, word of affirmation. Yun na lang. Pero eto mga kasangbahay, baliktad na muna po tayo sa ating kasaysayan dahil 25 taon na ang nakararaan ng ilunsad patungong orbit ng daigdig ang US-built Unity module para maisagawa ang kauna-unahang International Space Station Assembly Mission. Balikan natin ang pangyaring ito sa ating Today in History. December 4, 1998. Inilunsad mula sa Kennedy Space Center sa Cape Canaveral, Florida, ang Unity Module lula ng Space Shuttle Endeavour, Mission STS-88, para maisakatuparan ng kauna-unahang International Space Station Assembly Mission. Taong 1993 nang magkasundo ang Estados Unidos at Russia na pag-isahin at gawing isang pasilidad ang planong paglalagay ng isang space station. November 20, 1988, nang ipadala ng Russia sa Earth's orbit ang unang component ng International Space Station na tinaguri ang Functional Cargo Block na mas kilala bilang Zarya Module. Ang module na ito ay nakapag-orbit sa Earth ng 16 na beses bago dumating ang Space Shuttle Endeavour ng NASA na dala ang Unity Module. Lula ng Space Shuttle Endeavour ang 6 na miyembro ng crew na kinabibilangan ni veteran American astronaut Robert Cabana, pilot Frederick Starko, mission specialist na sina Jerry Ross, Nancy Curie, James Newman at cosmonaut na si Sergei Krikalev. Ang Unity Module ay kinapapalooban ng mahigit 50,000 mechanical items, 216 na linya para magdala ng fluids at gases, at 121 internal at external electrical cables gamit ang 6 na milyang wire. December 6 nang simula ng crew ng Space Shuttle Mission STS-88 na maikonekta ang US-built Unity Module sa Russian-built Zarya Module gamit ang thruster ng Space Shuttle Endeavour at Canadarm robotic arm. Tumagal ng 11 araw ang isinagawang ISS Assembly Mission. Matapos ang matagumpay na assembly mission ay bumalik sa daigdigang Space Shuttle Endeavour at lumapag sa shuttle landing facility sa Kennedy Space Center. Ito palang Unity module na to, tinatawag din pala siyang Node 1. Kasi itong connecting module na to, nabanggit na rin sa ating AVP na meron siyang 50,000 na mechanical items, 216 na lines para magdala ng fluid tsaka gases. Tapos meron pa siyang 121 na external and internal cables na nandito, na essential siya dun sa space station para sa work and parang living conditions nila. Tapos meron dito, gusto ko lang din ipakita sa inyo mga kasangbahay, sa Space Station 360 sa YouTube. Parang pwede to, mas maganda to for VR eh. Pero para makita nyo, ayan, makikita nyo kung anong itsura ng Unity 1 sa loob. Pag ginalaw mo yung phone, no? Ayan, ang galing-galing talaga. Tapos dito, makikita mo, merong area na nakaturo, may mga arrows kung saan papunta dun sa Node 3. Kasi meron pang Node 2 at saka Node 3. Yung Node 2, ito yung Tranquility, utility hub siya. Tapos yung Node 3, tinatawag na
Harmony, kung di ako nagkakamali, kung sana hindi ko na pagbaliktad. So, mga connecting modules siya na yung iba nagagamit pa na parang essential talaga siya para dun sa space station. Karamihan parang may mga ginagamit sila for parang yung life support system, tapos environmental control, napakadami na essential talaga dun sa International Space Station. At nakakamangha nga dito kasi 22 years na talaga siya na gumagana sa space at naggagawa ng mga research. Actually, nag-search nga ako kung ano yung tinatawag na Unity module sa YouTube. Tapos merong isang ako napanood na nagdi-discuss siya paano ginawa tong Unity module. At ang nakakamangha, marami pala ng mga tao na interested talaga sa mga ganitong usapin. Nakikita ko sa mga comments na there are some people na ginagaya nila yung module ng Unity, Zaraya module na kumabit daw dati sa Unity module, na parang tinatry nila na gumawa ng sarili nilang ISS module. So parang nakakamangha naman. Hindi ko mafathom na paano nila naisip na gagawa din sila ng sarili nilang ganito, tapos papadala sa space. Kasi ako, gusto ko lang makagawa ng omelette, tapos diba? Pero ang ganda, galing lang. ang ganda nitong kumbaga itong Unity module. Kaya rin siya pala siyang tinawag na Unity module kasi kinoconnect niya yung mga iba't ibang countries ng mga space agencies katulad nung sa Russia, Amerika syempre, tapos yung Japan, tapos Europe Space Agency, tapos Canada. Kumbaga ano rin siya kasi kung ikukumpara natin dati na may space race, dito it's uniting countries na nagko-connect sa iba't ibang modules. Saka ano rin pala to itong Unity module. Hindi lang din siya sa mga nabanggit kanina, ano rin pala siya, living quarters din ng mga astronauts, tsaka working laboratory ng mga astronauts, kung saan sinasabi nga na countless na research and lab experiments na yung nangyari, na all about biology, physics, astronomy, tsaka Earth observation. Ngayon ko nga lang actually na-gets na yung mga modules na yun is importante talaga din sa mga, when it comes to space exploration. Kasi parang ayun yung pinakabahay nyo sa space, na parang dun yung puntahan kapag kailangan mag-refill or mag-ano ng items. Kaya ang laking bagay niya when it comes to international collaboration in space exploration din, di ba? Marami talagang contributions na hindi natin papansin. Di ba maraming mga na-inventong bagay na akala natin parang ginawa para dito sa Earth, pero talaga dinesign siya para magamit sa mga space station. Kasi nga parang yung sabi mga para siyang stopover dun para siyang stopover dun na pwede kang pumunta dun bago ka mag-launch pa ng ibang missions pa. Kasi yun yung yun yung goal nila talaga, space exploration. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin sila ng effects ng gravity at saka ng radiation sa space sa tao. Kasi nga yung mga yung mga missions sa space talagang tumatagal ng months and minsan years. Kaya makikita mo dun yung effects kung ano yung effect nun sa tao talaga. Na kaya marami siyang mga quarters kasi may mga lugar diyan na kailangan dun sila designated na mag-exercise kasi wala kang yung ibang mga lugar yung ibang mga exercise kailangan mo ng artificial gravity. So may mga lugar diyan na gumagawa sila ng artificial gravity nila para hindi mag-atrophy yung mga katawan ng mga astronaut or cosmonauts diyan. Kaya napaka-amazing na parang kumbaga, at may internet sila. Kumbaga parang hindi mo na maiisip na parang wala ka sa mundo. Parang nandun ka pa rin, konektado ka pa rin. Layo ka nga lang talaga. Oo, malayo. Malayo. Ang cool. Light years away. Yan, sige. From history, lipat naman tayo dito sa ating Kristiyano drama. Tungkol ito sa kwento ni Ray na kinuhang testigo sa kanyang nasaksihang krimen para maresolba ang kaso. Pero may malaking halaga ng salapi na inialok sa kanya upang magsalita siya ng hindi totoo. Ano kaya ang gagawin ni Ray? Panoorin natin. Nay, nandito na ako. Nay, mano po? Madala po akong prutas, gulay at mga gamot niyo po. Awa kasi ng Diyos, nagbigay na ng down payment yung kliyente ko. Salamat sa Diyos, anak. Pasensya ka na ha. Miss ako mag-alaga sa'yo. Pabigat pa ako at hadlang sa mga mission sa buhay. Kaya nito, naubos na mga gamit natin dito sa bahay para lang may pang-care mo ako. Nay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Kung may dapat man akong unahin, dapat ikaw yun.
Kasi mahaba-haba din naman yung pinag-issue sa akin para lang mapaaral ako. Ako naman ang babawi ngayon, Nay. Salamat sa Diyos. Uumpisan ko na po yung bagong project ko, ha? Diyan ka lang muna, Nay. Sarap ng buhay ng kapitbahay ko, ah. Kaya, hi! Ay, nandito na ako. Pasok po kayo. Sir Jacob, Po? pwede ba kita makausap? Sige po, pasok po kayo. Dito na lang po tayo mag-usap. Ano po yun, sir? Magandang araw, Inspector Vivas. Gusto ka lang namin tanungin patungkol dun sa krimen nung nakarang araw. Wala po akong alam, sir. Sorry po. Kung ikaw ang pinakamalapit na kapitbahay, baka may nakita ka nung gabing yun. Wala po. Wala po talaga. Alam mo ba, kung hindi ka makikipagtulungan sa amin, magiging accomplice ka ng krimen. Hindi magiging maganda sa'yo yan. Wala po talaga, sir. Wala po talaga akong alam. Pasensya na. Meron na po ba kayong lead sa suspect? As of now, may dalawa. Si Albert Peresores. Nakita kasi sa CCTV na pumasok sila kasama ni Globert at yung isang electrician. Pero kung may nalalaman ka, sabihin mo. Sige, sir. Pag may nalaman ako, agad kong sasabihin sa inyo. Sige. Ate, patay na si Tatsuki. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Ariel, huwag kang mag-alala. Mabibigyan ng mastisya ang asawa mo. Hmm? Good afternoon, Your Honor, ladies and gentlemen. The defendant, Mr. Ariel Casas, has been charged the crime of murdering Mr. Globert Calizar. Makikita sa ebidensya na kutsilyo ang ginamit na panaksak sa biktima. And the defendant's fingerprints were on the knife. Nakita rin ng isang witness na nagkaroon ng alitan ang biktima at si Mr. Ariel Casas bago ang krimen. And the evidence that I will present to this honorable court
will prove that Mr. Ariel Casas is guilty as charged. Good afternoon, Your Honor, and ladies and gentlemen. Under the law, my client is presumed innocent until proven guilty. During this trial, you will come to know the truth na nandun lang si Mr. Casas para tulungan ang biktima. Therefore, my client is not guilty. Your Honor, may we call our star witness? Nakita niya mismo ang mga pangyayari sa gabi ng krimen dahil katapat lamang ng bahay nila ang crime scene. May we call into the witness stand, please, Mr. Israel Dago. Mr. Dago, maaari mo bang ikwento sa hukumang ito ang mga pangyayari ng gabi ng krimen? At maaari mo bang salaysay kung sino ang pumaslang sa biktima? Ano nga po yun, Ma'am Lida? Alam ko ang kalagayan ninyo at alam kong kailangan mo ng pera pampakimo sa nanay mo. Kaya may proposal ako sa'yo. Tutulungan ko kayo. Ha? Ba't niyo po kami tutulungan? Alam mo, iho, masarap talagang mabuhay dito sa mundo kapag kasama mo pa ang mga mahal mo sa buhay. Alam kong mahal na mahal mo ang nanay mo, kaya I'll cut to the chase. ₱5 million ito in cold cash. All you need to do is huwag mong ituro ang kapatid ko pag nasa korte na tayo. Wala kang narinig, wala kang nakita. Maliwanag ba? Ang dami nito. Makakatulong to ng malaki para kay nanay. Mr. Dagok, nakita mo ba na pinaslang ni Ariel Casas ang biktima? Nay. Tingnan niyo po, Nay. Sagot po to sa pagpapagamot mo. Sigurado ka ba sa gagawin mo yan, anak? Narinig ko ang usapan ninyo at hindi ko nagustuhan. Lawakan mo ang pag-iisip, Bri. Kailanman, hindi sagot sa problema natin ang pagsisinungaling, lalo na maging bulaang saksi. Pero, Nay, napakasayang nito. Hindi araw-araw merong ganitong pagkakataon, Nay. Tumigil ka. Hindi kita pinalaking ganyan, anak. Ano po bang gagawin ko, Nay? Ito ang sagot sa malaki nating problema, Nay. Mahal na mahal kita, Nay. Gusto kong guminawa ang buhay natin, Nay. Ito na ang sagot, Nay, oh. Nasa harapan na natin, Nay. Pag hindi mo isasauli yan, yan ang pagkakataon mo. Sasaktan mo talaga ako. Parang awa mo na sa taong ibibiin mo. Papayag ka ba? May taong magabyagi dahil sa gagawin mong pagsisinungaling?
Nagturo sa akin ang lolo mo noon, kailanman huwag tayong sumaksi laban sa kapwa nang walang kadahilanan. Huwag magdaya ang ating bibig. Pero Nay, Bahala ka na, Ray. Mr. Witness, answer the question. hindi po talaga si Ariel ang pumatay kay Globert. Nakita ko po ang buong pangyayari. Si Albert Perosores po talaga ang tunay na pumatay kay Tata. Hindi magagawa ng kapatid ko yan! Napakasinungaling mong tao! You're such a liar! Order in the court! Order in the court! Hoy! Ang kapal na mukha mo. Tinanggap mo yung pera tapos itinuro mo pa rin ang kapatid ko? Ito po yung pera niyo, ma'am. Kahit bilangin niyo pa yan, hindi ko kailanman binawasan yan. Hindi ko kayang idiin ang isang taong wala namang kasalanan. Dadalhin ang konsensya ko yan, ma'am, ng mahabang panahon. Hindi ako patatahimikin ng konsensya ko knowing na merong isang tao na wala namang ginawang kasalanan. Hindi ko kaya ipagamot ang nanay ko, ma'am, gamit ang pera na galing sa pangargabyado ng tao. Huwag kang sumaksi laban sa iyong kapwa nang walang kadahilanan. At huwag kang magdaya ng iyong mga lati. Kawikaan 24:28. Pagmamahal, kung hindi dahil sa'yo. May mga ganyang instances no, na kapag o-offeran ka para magsinungaling, bibigyan ka ng pera, eh syempre, lalo na kung ang sitwasyon mo, nangangailangan ka ng pera, parang ano siya, challenging talaga siya. Pero dito sa Cristiano Drama, pinakita na huwag talaga tayong tatanggap ng pera para lang kumbaga magdidiin tayo ng tao. Kasi sa sitwasyon niya, kapag pinili niya yun, kinuha niya yung pera, madidiin yung inosente. Diba? Unlike na kapag sinabi niya yung totoo. Kaya maganda talaga na pipiliin natin talaga yung tama kahit napaka-challenging ng mga sitwasyon. Kahit alam niya na syempre yung mami niya kumbaga nangangailangan ng pera pampagamot, eh hindi siya natukso. Tsaka ang hirap din ng perspective na ang hirap makatulog sa gabi nun na knowing na inosente yung pinakulong mo dahil lang sa pera na kailangan mo. Parang after nun, kunwari maipagamot mo man yung mahal mo sa buhay. Pero after nun, parang ang hirap makatulog sa gabi na knowing na may nakakulong na tao na inosente tas dahil lang sa'yo pinagpalit mo sa pera. Kaya maganda talaga yung pinakita sa mga ganitong sitwasyon sa Cristiano Drama na piliin natin lagi yung tama. Kasi parang dito meron din pinapakita sa atin na iingatan din natin yung budhi natin. Kasi ano yun sabi nga di ba ni Brad Ellie, kapag yung konsensya mo nawala, yung budhi nawala mo, sobrang kabahan ka na talaga niyan. Kasi parang kapag yun ang nawala sa'yo, mawawalan ka na ng tamang desisyon na gawin kung ano man yung tama. Kasi wala nang bumabagabag sa'yo, wala nang nagsasabi sa'yo na ay hindi mo dapat gawin yan kasi una mali sa harap ng mga tao. At syempre, yung kasalanan na nagawa mo, kasalanan yun sa Diyos, diba? Kaya ingatan natin yung ating budhi na alam naman natin yung ginagawa natin. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na pumili ng tama at yung mabuti, piliin natin palagi yung paggawa ng mabuti. At ito, isa sa paggawa ng mabuti dito sa ating MCGI Cares. Minsan mang naligaw ng landas, subalit nagsisikap na makapagbagong buhay. Ito ang kalagayan ng ilan nating kapwa-tao na kinukupkop sa isang rehabilitation center sa Brazil. Tayo ay naging kabahagi naman sa paglingap sa kanila dahil MCGI Cares. A gente agradece a Deus primeiramente sempre por proporcionar que pessoas ungidas como vocês possam vir trazer a palavra, o alimento espiritual, o alimento físico também. Mahalaga
Mahalaga ang papel na ginagampanan ng rehabilitation centers sa pagbabago ng mga taong nalulung sa ipinagbabawal na gamot. Dito sa Lapa, Parana, Brazil, isa ang Serene sa mga institusyon na kumukupkop sa mga taong naging biktima ng iligal na droga at nagnanais na iwan ang tinatahak na maling landas. Tem que entender que a dependência química ela é uma doença que atinge todas as classes sociais e em todo o mundo. Se você não tem um dependente químico em casa, você pode olhar para a tua casa da vizinha do lado direito ou esquerdo que vai ter um dependente. Então a dependência química ela assola todas as famílias. E a sociedade ela tem que entender que é uma pandemia. A dependência química está aí. A gente não pode fechar os olhos, né? Sa mga gaya nila na naging biktima ng adiksyon, hindi madali ang pagtahak sa landas tungo sa pagbabago. Subalit ang mga sentrong pangrehabilitasyon gaya ng Serene ay gumagabay sa kanila upang magtagumpay. É fundamental a gente ter o olhar de compaixão e misericórdia com o próximo. Eu sou uma experiência viva de ter passado pelo processo de acolhimento aqui, né? E ter sido muito bem tratado, aconselhado e estar recuperado. Subalit kung paanong ang mga taong kanilang kinukupkop ay nangangailangan ng suporta, ang naturang institusyon ay gayon din. As pessoas que chegam aqui para serem acolhidas geralmente chegam sem amparo nenhum espiritual, físico e precisam ser acolhidos, precisam sentir-se bem e a gente vê a espiritualidade como algo fundamental para o despertar e a recuperação dessas pessoas que aqui estão. A sociedade ela tem esse papel importante de entender sobre dependência química e de poder também ajudar. Mas sozinho a gente não consegue. Quando a gente tem aqui juntando as pessoas que almoçam, a mídia está nos auxiliando aí. Vocês da mídia vêm e dão um suporte espiritual, um suporte físico também com alimentação. Todo tipo de ajuda que vem, tanto espiritual como material, é de suma importância para o desenvolvimento do acolhido, tanto mental quanto físico também, né? Somos uma ONG, né? Então temos bastante dificuldade financeira e todo tipo de ajuda é muito bem-vinda, né? Principalmente a parte espiritual, né? A gente agradece a Deus primeiramente sempre por proporcionar aqui pessoas ungidas como vocês possam vir trazer a palavra, o alimento espiritual, né, o alimento físico também e que continue por muitos anos essa parceria com a graça de Deus. Nakatutuwang makita ang mga gaya nila na dati mang naligaw ay nagsisikap na magbago. Subalit hindi nila kayang mag-isa. Kailangan nila ang ating suporta. Atin silang damayan upang sila ay magtagumpay sa hangarin na magbagong buhay. Mayroong notion talaga kasi na kapag na-admit sa rehabilitation center isang tao, parang ay wala pa rin pag-asa yan kahit na nandyan yan, pag lumabas yan, walang ano yan, ganun pa rin yan, di na magbabago yan. Pero dito, no, pinakita nung sa MCGI Cares natin, at saka yung sinabi rin ng therapist na yun sila kapag dumadating doon, talagang wala silang nourishment na physically tsaka spiritually. Tapos gusto rin nila na maparamdam na welcome sila. Kaya kapag dumadating itong mga kapatid dito sa rehabilitation center, talagang nararamdaman ng mga naka-admit nga dito na
welcome sila, na nalilingap sila, naaalagaan sila. Kaya maraming salamat sa Diyos, no? Kasi mga kapatid natin sa MCG ay naturuan kasi awa tulong ng Diyos na yung sa bawat pagkakataon na meron tayo, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Hindi tayo magtatangi na porki ito sila, meron silang past na ganito. Kasi alam naman natin kahit tayo may mga pagkukulang tayo, meron tayong mga lapses, meron tayong mga flaws. Kaya yung binigay sa atin na pagkakataon ng Diyos na yun, na dumamay din sa kapwa natin kahit hindi man same yung naranasan natin. Paramdam din natin sa kanila na yung pagmamahal na nakuha natin sa Diyos, iparamdam din natin sa kanila. Kaya maraming salamat sa Diyos sa bawat pagkakataon na yan. At yung mga gantong cases hindi lang applicable sa mga nasa rehab, pati yung mga PDL, yung mga bilanggo, di ba? Na parang hindi sila hopeless na. At iba rin syempre kapag hindi lang yung kumbaga yung material na tulong yung nabibigay natin sa kanila. Kasi minsan wala nga silang pag-asa. Pero syempre, iba pa rin yung pag-asa bigay kapag may Diyos ka. Kasi yun yung kulang minsan eh. Kailangan talaga na meron kang Diyos na maaasahan, na meron kang, kumbaga yung hope mo nandun pa rin. Ngayon mga kasambahay, alam nyo ba na merong lugar dito sa Luzon na para ka nang pumunta sa New Zealand sa ganda ng scenery? Wow! Kaya naman, samahan nyo kaming mag-relax at mag-enjoy dito sa Trip Koto. Good morning, Kuya! Good morning mga kasambahay! Ang hanap niyo ba ay recreational spot na siguradong marerelax kayo from stress at pressures mula sa inyong mga busy lifestyles? Isang lugar kung saan breathtaking ang views na siguradong magugustuhan ng mga nature lovers ang sikat na pasyalan na ating i-feature. Tara na at samahan niyo kaming i-explore ang tinaguriang New Zealand of the Philippines, ang Mapanwepe Lake! Let's go! Ang Mapanwepe Lake ay matatagpuan sa San Marcelino, Zambales, na more or less ay 3 hours lang from Manila. May dalawang common ways ng pagpunta sa campsite. Una, pwedeng iparada ang sasakyan sa Barangay Aglao at sumakay ng bangka papunta sa campsite ng Mapanwepe Lake. Maaari ring pumunta sa campsite by land. Advisable na kumuha ng local trail guide upang masigurado na tama ang dadaanan at safe na makakarating sa pupuntahan. Mga sasakyang kayang sumuong sa rough roads ang maiging dalhin dahil off-road, lahar at may running water na dadaanan. Hello mga kasambahay! Nandito na tayo ngayon sa Mapanwepe Lake at ito nga yung isa sa mga option na pwede nating gamitin papunta doon sa campsite o yung tinatawag din nilang New Zealand of the Philippines. Yes, and konting trivia lang mga kasambahay, itong Mapanwepe Lake ay dating dalawang barangay na lumubog dahil sa pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. At nakikita nyo ba yung structure na yon, yung puting yan? Yan na lang ang natitira mula nung lumubog yung dalawang barangay. Pero ang isa sigurado, mga kasangbahay, hindi tayo lulubog dahil meron tayong life jacket. Kaya tara na, Mikey. Oo, tara Excited na akong pumunta. Yeah. Here are the steps kung paano ma-enjoy ang Mapanwepe Lake. Step 1, set up your camp. Pwedeng magtayo ng tent dito for free or mag-rent sa area for 200 to 500 pesos per tent, depende sa size. Step 2. Sit back, relax, and enjoy! Peaceful ang ambience and serene ang environment, kaya perfect ang maglakad-lakad at i-enjoy ang sceneries. Pwede rin magluto sa campsite without any fees, basta meron kang sariling gamit. Pero kung wala, pwede rin naman mag-rent ng mga gamit na panluto. Sa mga mag-o-overnight naman, mag-bonfire ang pinakasikat na activity.
I-make sure lang na magpatulong sa mga caretakers ng lugar upang siguradong safe ang pagbo-bonfire. For our fur parents, pets are allowed. Just make sure to watch over them and clean after them para naman mapanatili natin ang kagandahan ng area. And of course, only picture taking. Kaya di kami nagpahuli at sinulit namin ang ganda ng area para kumuha ng maraming pictures and videos. Ito ang ilan sa mga expenses na maaari ninyong ma-incur sa inyong pagpunta. Disclaimer lang, currently ay may 3 campsite ang Mapanwepe Lake. Ang Phase 1, Phase 2, and Phase 3. Meron ding resort style na may mga kubo and cottages. So, this list isn't exhaustive and may vary depending on the area you decide to camp on. A very relaxing experience indeed. Talagang tanggal lahat ng stress mo at ready ka nang sumabak muli sa mga hamon ng buhay. Totoo yan, Troy. This is a place where you can truly heal, recharge, and unwind. Kaya kung ako sa inyo mga kasambahay, isasama ko na to sa bucket list ko para mapuntahan. Yes. At hanggang sa susunod, kita-kits tayo muli dito lang sa Trip ko to! Usually sa mga ganun lugar, yung mga lugar na may hirap puntahan, tapos parang mas less yung mga taong pumupunta, mas mape-preserve yung lugar, no? Minsan kasi pag yung mga lugar minsan na hype, tapos pinuntahan na maraming tao, minsan nag-iiba yung quality ng lugar. Kaya sa mga ganito pag medyo tago, medyo yun nga, hindi ganun kadali puntahan, makikita mo ganun pa rin yung scene, yung landscape doon maganda na pre-preserve. Diba? Kaya makita mo effect natin. Isang magandang example nga nung sinasabi mo, di ba yung Boracay? Di ba recently kaya nga kinlow siya para malinis talaga siya na mabuti. Ngayon maganda na siya ulit. O, kailangan lang talaga, i-maintain talaga yung pag-aalaga sa lugar. Tsaka kapag pupunta tayo sa isang lugar, especially nature trip na ganyan, huwag tayong mag-iwan ng kalat. Tama. Yan, kahit sabihin pa natin na maliliit lang naman yung kalat natin, be responsible tayo ng mga turista. Tsaka sariling atin yan, no? Alagaan natin yung sarili nating mga tourist spots, diba? Siyempre nakakatulong din yan sa economy natin. Tsaka ano rin kumbaga, ano rin yan sa mga turistang pupunta dito, it represents yung pagiging Filipino rin natin. Yes. Diba? True. Pupunta na ba tayo dyan? And shoutouts na tayo. We would like to thank Lindison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Batiin naman natin ang Happy Sabbath Anniversary kay Brad Lawrence Motus and Sis Joanne Nano. Happy Sabbath Anniversary po! And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Sigurado yung may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug outlets. And we would like to thank Clary's Flower Shop. Surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 046
161 Sampaguita Street, Barangay Biglatan, General Trias City, Cavite. And of course, we'd also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Fong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, Meycauayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Happy Monday po, mga kasambahay! And to all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through their email ask.abc@asianbreastcenter.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Good morning sa aking nanay at kay Ma'am C. Hello, Ma'am C! Hello, Ma'am C! Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning Kuya!